it has already been 3 years and we have no clue as to what happened dun sa mga billions of pesos na investment pledges noong 2022 at saka noong early 2023. Wala tayong update as to what happened with those pledges. And I think Marcos Jr. and his economic team, they owe it to the people, no, na sabihin sa taong bayan kung ano na ang nangyari dun sa mga pledges na yan. Kasi tandaan natin na iginastos ng gobyerno para mahimo itong mga investor na ito'y gumamit ng pera ng taong bayan. And that's why they have to be accountable to the people. And that's why they have to report to the people kung anong nangyari dun sa mga investment pledges na yan. Gaano namang kahalaga kasi nitong nakalipas na linggo ata, medyo sinopla ng korte yung taripa na ipinapataw ng Estados Unidos sa mga bansa, no? At sinasabing illegal, though nakakuha ang White House ng temporary muna na suspensyon galing sa Federal Appeal Court. Pero kumbaga dito sa aantayin tayo, antayin natin yung itong magiging final na resulta dahil naisampa nga ito sa U.S. Court of International tawag nito, Trade. Doc. Alam mo, Admar, hindi na natin dapat antayin pa, no, kung ano man yung magiging ruling na yan ng mga korte sa Estados Unidos. What we need to do as a country or sa ating gobyerno po, no, what they need to do is to make steps, no, to make yung ating diversification ng ating trade relations mas lalo pang ma-enhance. No? Kailangan mas mapag-ikting pa yung ating diversification. Halimbawa, sa kaso ng ASEAN, Admar, no? I think it was a step in the right direction. Yung pagre-reach out sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. No? Isa yan sa mga potential na pwede nating mas lalo pang ma-enhance yung pagkalakalan. Nandiyan din, Admar, halimbawa, yung mga bansang kabilang sa RCEP, yung Regional Comprehensive Economic Partnership, no, na nalagdaan yan, I think, for 3 or 4 years ago, hindi pa natin na-maximize yung benefits ng RCEP. No? Sa RCEP, about 30% of the global economy ay miyembro ng RCEP. So, ibig sabihin, imbis na tayo mag-concentrate lang sa Estados Unidos, kumbaga, alam naman natin that the US is our #1 trading partner. What we need to do is also to look at other countries. No? Nandiyan yung mga RCEP member countries na pwede nating mag-pivot tayo dyan. Ano? Pwede tayong, imbis na sa US, mag-turn tayo dito sa mga bansang member ng RCEP, no? Para mas ma-diversify pa yung ating pagkakakalakalan at magiging less exposed tayo sa mga risk, no? Kagaya nitong nakita natin na ginawa ni Donald Trump sa pag-impose ng taripa sa mga bansa kabilang na ang Pilipinas. So kumbaga, kahit nasa limbo pa, gumawa na tayo ng hakbang para at least kung mangyari man nung makakuha sila ng paborableng desisyon, handa na rin tayo. Pero dito tayo sa pinakahuling update ng PSA kung saan nagsasabi po na bumaba yung ating foreign investment na na-approved comparison sa first quarter ng 2024 at 2025. Normal lang po ba ito, Doc, sa isang administrasyon na may pagbaba talaga sa mga approved na investment, or mas good news kung patuloy tayo na magkakaroon ng mataas na investment like kagaya dito sa maaring problemang sa PT natin na may mataas tayo na may mataas na taripa, at least man lang makabawi-bawi dito sa mga approved investments na ito, Doc? Alam mo, Admar, yung pag-decline ng investments na yan, that is a combination of several factors, no? Unang-una, yung nakita natin na pag-impose ng taripa ng Estados Unidos. No? So, papasok rin yan dyan. Yan yung external na factor. No? Pinaka number one, actually, among the external factors na kumbaga nag-influence kaya nagkaroon ng decline sa FDI na papasok sa ating bansa. But then naririyan din, Admar, yung nangyayari ngayon na domestic issues. No? Numero uno dyan, yung political instability, no, na nararanasan ng bansa sa kasalukuyan,
yung pag-aaway-away ng mga iba't ibang paksyon at grupo, no? Yung ginagawa ni Marcos Jr. na pag-uusig sa mga Duterte, no, sa mga kaalyado nito, yung impeachment ni Vice President, sama-sama na po yan, nakakatulong po yan na humila pababa, no, ng pagpasok ng ating foreign direct investment. Ayan, kita-kita na po natin sa datos, ano? At ito ay merong negatibong impact ito, Admar, sa ating paglago ng ating ekonomiya. Kasi yung itong mga FPIs na ito, nakakalikha ito ng trabaho, nakakalikha ito ng consumption demand, nakakalikha ito ng produksyon, no, within our domestic economy. At kapag ka nagkaroon ng pag-decline, no, ng shrinkage ng ating FDI, eh magkakaroon po talaga ito ng epekto, no, sa paglago ng ating ekonomiya. Mararamdaman po natin 'yan malamang sa second quarter, no. Pero meron din kasi, Admar, na nakita din natin na inulat din ng PSA na yung ating inflation ay bumababa, no. Kumbaga may release sila ng datos in the coming weeks kung ano ang magiging inflation natin for the previous month. Although bumababa na yung ating rate of inflation, ano, it remains to be seen kung anong magiging impact nito, kung ma-offset niya yung pag-decline ng ating investments. Kasi pagka bumababa ang rate of inflation, Admar, nakakaroon din ito ng positibong impact sa ating consumption spending. Pero yung pag-decline mo ng FDI, nakakaroon dito ng impact sa pag-decline ng production. So makikita natin dito kung ano yung mas matimbang na epekto, no? But needless to say, hindi maganda itong nakita natin ito na pag-decline, no, ng FDI for the first quarter. No? It reflects the ongoing risk, no, na nadarama ng ating bansa at ng global economy in the face of changing trade policy sa Estados Unidos, and also yung impact ng domestic politics sa foreign direct investment sa ating bansa, Admar. Doc, meron po bang parang average na time mula nung sinusuyo mo ang isang kumpanya sa ibang bansa hanggang sa maglalagak siya ng puhunan, kung gaano ba yan? Kasi iko-connect ko itong nasa huling bahagi na tayo, last 3 years ng termino, kaya pa ba natin na maghimok? Wala nang mga ngayon wala nang mga foreign trips, unlike nung una talaga na sunod-sunod yung mga foreign trips ng Pangulo sa ibang bansa. Pinakahuli lang ata ngayon is itong sa ASEAN. Meron bang average niyan, Doc, no? Bago maisakatuparan yung kasi marami siyang mga sinabi last time na mga pledges mula sa iba't ibang mga bansa na di ko lang alam kung ano yung update noon, kung yun ba ay naisakatuparan or ilang taon pa yung aantay natin bago yun maisakatuparan. Alam mo, Admar, yan ang nagiging problema ng mga analyst na kagaya ko, no? Ng mga nag-o-observe at pinag-aaralan yung mga datos. Ano? Kasi there's no publicly available data na nagko-connecta doon sa pagpasok ng FDI at saka ng mga investment pledges. Ang ginagawa kasi natin dyan is we just speculate kung halimbawa may dumating na pledges, we estimate probably 1 to 2 years. At pag nag-materialize yan, okay. Lalo-lalo na halimbawa kung merong mga media releases, no, na kumbaga meron talagang specific company na nag-commit, and then after a few years nakita natin na itong specific company na ito ay nakapagpatayo ng pabrika. So yun, medyo makukonekta natin yan. Pero for the most part, wala tayong information in terms of gaano katagal yung kumbaga from the actual meeting halimbawa ng presidente at saka ng mga business leaders to the point na naitayo yung pabrika at nakapasok yung FDI sa ating bansa. However, what we do know is that yung length of time na yan, it depends on the nature or industry, no, na pinag-uusapan natin. Kasi may mga industry, Admar, na mabilis lang na makapag-set up. But then, on top of the nature or type of industry, mahalaga rin na tingnan natin yung regulatory environment. Kasi yung sa kaso ng Pilipinas, maraming red tape, yan ay nakaka-turn off yan ng mga investor, Admar, ano? Yung regulatory climate na meron tayo. Maraming kailangang pumirma, maraming kailangang mag-approve bago makapasok ang isang investment. Nakaka-turn off yan, no, ng mga even though yung mga nag-pledge
dahil nakita nila na ay matagal pala bago ma-approve itong ating investment, hindi na ako mag-i-invest sa Pilipinas. So nandyan din yan. And then ikatlo, Admar, isa sa mga nagdetermina ng length of time is kung anong mangyayari sa estado ng ekonomiya ng isang bansa. So halimbawa, nangako si Marcos Jr. nung umpisa na ibababa nila ang presyo ng kuryente, no, para maging competitive ang ating ekonomiya, para maging kaakit-akit ito sa mga foreign direct investors. And yet hanggang ngayon wala tayong nakitang pagbabago, no, in terms of sa estado ng singil sa kuryente sa ating bansa. So ibig sabihin kung ang investor nag-pledge sila nung let's say nung unang mga buwan, no, ng pagpasok ni Marcos Jr., nakita nila na after 2-3 years walang pagbabago, yung pledges na yun hindi na yun matutuloy kasi walang pagbabago. So while it is hard to say, no, yung sinasabi mong average kasi wala naman tayong publicly available information, no, na parang timeline, Admar, no, na mula sa pledges hanggang sa actual na pagpapatayo ng mga pabrika. Pero may idea tayo kung ano yung posible na makapagpabilis or makapagpabagal sa realization ng mga investment pledges na ito. Kaya nga alam mo, Admar, isa sa mga magandang gawin ng susunod na administrasyon is maging transparent ito in terms of dun sa mga pledges. Kasi wala namang masama, Admar, kung iuulat ng Pangulo na itong investment na ito hindi na natuloy kasi ito ang nangyari. Wala namang masama kung sasabihin ng Pangulo kung hindi natuloy yun. Mas maigi nga naging transparent siya at pinaliwanag sa bayan kung anong nangyari. Kesa sa kaso ngayon na we are left in the dark, no, in terms of ano ba nangyari sa mga investment pledges from 3 years ago. Kasi tama ka, Adma. It has already been 3 years and we have no clue as to what happened dun sa mga billions of pesos na investment pledges noong 2022 at saka noong early 2023. Wala tayong update as to what happened with those pledges. And I think Marcos Jr. and his economic team, they owe it to the people, no, na sabihin sa taong bayan kung ano na ang nangyari dun sa mga pledges na yan. Kasi tandaan natin na yung iginastos ng gobyerno para mahimo itong mga investor na ito'y gumamit ng pera ng taong bayan. And that's why they have to be accountable to the people. And that's why they have to report to the people kung anong nangyari dun sa mga investment pledges na yan.